Tila ba wala ng karapatan na dumaan ang ibang mga malalaking sasakyang pandagat sa rehiyon ng Indo-Pacific dahil kahit sumunod pa ito sa international na batas at wala itong ginagawang masama, ay ikinagalit at pinupuna pa rin ito ng China. Noong mga nakaraang araw, ika-2 ng Agosto taong kasalukuyan, naglabas ang China ng mahigpit na babala sa Canada, kasunod ng pagdaan ng Canadian warship na HMCS Montreal sa Taiwan Strait. Ang kaganapang ito ay nagpasimula ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ang China ay nagsampa ng mga formal na reklamo sa pamamagitan ng militar at diplomatikong mga hakbang. Tinukoy ng Chinese Defense Ministry ang transit bilang isang provocative act na sumisira sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Isinagawa ng HMCS Montreal ang nakagawiang routine ng Canadian warship bilang isang importanteng pagbibiyahe sa Taiwan Strait noong ika-31 ng Hulyo. Binigyang diin ni Canadian Defense Minister Bill Blair na ang aksyong ito ay bahagi ng pangako ng Canada sa pagpapanatili ng isang libre, bukas, at inklusibo na rehiyon ng Indo-Pacific. Nabanggit niya na ang transit ay naaayon sa mas malawak na Indo-Pacific strategy ng Canada na naglalayong pataasin ang presensya ng Royal Canadian Navy sa lugar, isang hakbang na ginawa nila mula pa noong 2022. Bilang tugon, binalaan ng tagapagsalita ng Minister ng Depensa ng China na si Zhang Xiaogang ang Canada na sumunod sa One China Principle at maging maingat sa mga aksyon nito patungkol sa Taiwan. Ayon pa kay Defense Minister Zhang Xiaogang na ang pagdaan ng barkong pandigma ng Canada ay nagdulot ng kaguluhan sa China na sumasalamin sa pagiging sensitibo ng China sa mga aktibidad ng militar sa Taiwan Strait na itinuturing nitong bahagi ng teritoryo. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalalang relasyon sa pagitan ng Canada at China, partikular na kasunod ng pag-aresto sa isang Huawei executive na si Meng Wanzhou noong 2018 na nagpapahina sa diplomatikong relasyon ng magkabilang panig. Ang kamakailang pagbibiyahe ng barkong pandigma ng Canada ay nakikita ng China bilang bahagi ng isang mas malawak na pattern ng presensyang militar ng kanluran sa rehiyon na kadalasang nakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ng Eastern Theater Command ng People's Liberation Army, na ang mga tropang Chino ay nasa mataas na alerto at handang tumugon sa anumang pagbabanta o provokasyon. Binibigyang diin ng pahayag na ito ng China ang potensyal para sa pagtaas ng militar sa rehiyon ng Indo-Pacific na puno na ng mga tensyon sa katayuan ng Taiwan. Ang pagtaas ng presensya ng militar ng Canada sa Indo-Pacific ay bahagi ng isang estratehikong pivot na naglalayong kontrahin ang impluwensya ng China. Ang transit ng HMCS Montreal ay hindi isang nakahiwalay na insidente. Ito ay kasunod ng isang serye ng mga pagsasanay at operasyong militar na kinasasangkutan ng mga puwersang pandagat ng Canada sa pakikipagtulungan ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyado. Ang gobyerno ng Canada ay gumawa ng makabuluhang mga hakbang upang mapahusay ang mga kakayahan nitong militar sa rehiyon na kinabibilangan ng mga magagandang plano para sa karagdagang pag-deploy ng mga hukbong pandagat. Dahil nga sa pagdaan ng Canadian warship sa Taiwan Strait nitong mga nakaraang araw, ang China ay nagbitaw ng masakit na salita sa Canada, kung saan sinabi nito na hindi nila nagustuhan ang panghihimasok ng Canada sa mga plano ng Chino, na kung saan ang militar ng China ay handang tumugon ng malakas sa Canada, at hindi nito magugustuhan ang aming gagawin sa bansa nila kapag pinagpatuloy nito ang panghihimasok sa China. Dagdag pa ng China, ang aming mga pandigmang armas ay buong puwersa nitong etat-target at ipasabog sa mga bansang kumukontra sa amin, at hindi nila magugustuhan ang aming gagawing pagsalakay. Ang mga hindi pagkakaunawaan na ito ay posibleng humantong sa isang malaking digmaan kapag ipinagpatuloy ng China ang pagiging hambog at masama nitong pag-uugali. Matapos ang pagsita ng China sa Canadian warship na HMCS Montreal, naglabas ng matinding babala ang Estados Unidos dito na kapag hindi nito itinigil ang pagiging sakim at pagkontrol sa mga karagatan, ay ito ang mag-uudyok sa Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa na bambahin ang China kapag umabot na sa kritikal at desperadong yugto, katulad na lang ng ginawa nila sa bansang Laos, na pinakain ng maraming bomba ng Estados Unidos.
Ang pagiging mapamilit ng China sa mga bansang gumagawa lamang ng mabuti, ay ito ang magiging sanhi ng kanilang pag-iyak at pagsisi sa huli. Dahil nag-iisa lang ang China, at marami na silang kaaway, na kung ating titingnan ay nakapalibot na ito sa China, at kapag sabay nitong binomba ang Beijing ay siguradong wala itong magawa kundi lumuhod at magmakaawa. Sa kabila ng mga intensyon ng Canada, nananatiling mataas ang potensyal para sa maling pagkalkula. Naging malinaw ang militar ng China tungkol sa kahandaan nitong tumugon sa mga pinaghihinalaang banta, dahil ang sitwasyon ngayon ay mas komplikado na dahil sa patuloy na mga salungatan sa rehiyon ng Indo-Pacific, kabilang ang mga provokasyon ng North Korea at mga alitan sa teritoryo sa India na isa rin sa inangkin ng China. Nagbabala ang mga eksperto na ang anumang karagdagang aksyong militar ng Canada ay maaaring magdulot ng matinding reaksyon mula sa China na posibleng humantong sa isang salungatan na hindi ninanais ng alinmang bansa. Ang makasaysayang konteksto ng relasyon ng Canada at China ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado, na kung saan ang dalawang bansa ay nagtiis sa magulong relasyon na minarkahan ng mga insidente tulad ng pagkulong sa executive ng Huawei na si Meng Wanzhou at ang kasunod na pag-aresto sa dalawang Canadian sa China. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng malalim na kawalan ng tiwala at puot na nagpapalubha ng mga pagsisikap sa diplomatikong patatagin ang mga relasyon. Habang tinatahak ng Canada ang landas nito sa Indo-Pacific, ang mga tensyon ay mas lalo pang lumaki. Ang mga babala mula sa China ay nagsisilbing isang matinding paalala ng mga potensyal na kahihinatnan sa pakikipag-ugnayan ng militar sa isang rehiyon na puno ng tensyon. Habang hinahangad ng Canada na igiit ang mga halaga at interes nito, dapat itong maingat na humakbang upang maiwasan ang pag-udyok ng salungatan na maaaring magkaroon ng malalayong implikasyon at humantong sa malaking digmaan. Itinatampok ng kasalukuyang sitwasyon ang maselang balanse ng kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific at ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansang nagtatangkang mag-navigate sa isang mabilis na pagbabago ng geopolitical landscape na ito sa parehong mga bansa. Ang mga darating na buwan ay magiging kritikal sa pagtukoy kung ang diplomasya ay maaaring manaig sa paghaharap ng militar. Bilang conclusion, habang patuloy na iginigiit ng Canada ang presensya nito sa Indo-Pacific, nananatiling kritikal ang mga alalahanin para sa potensyal na salungatan sa China. Ang mga babala na inilabas ng China ay isang malaking hamon para sa Canada para sa maselang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At dapat ang China ay magdahan-dahan sa pagbitaw ng mga babala nito dahil hindi lang sila ang may mga malalakas na pandigmang armas at upang maiwasan ang karagdagang pagtaas ng salungatan at mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang sitwasyong ito ay nagha-highlight sa mga komplikado ng internasyonal na relasyon sa Pacific region na kung saan ang mga aksyong militar ay umuusok na at malapit ng sumabog na maaaring humantong sa makabuluhang digmaan. Habang umuunlad ang pandaigdigang tanawin, ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Canada at China ay magiging mahalaga sa paghubog sa hinaharap ng panrehiyong seguridad at kooperasyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.